Amen? Amen. Maging wise ka, bumalik ka. Kung saan, sagana ka. Kung saan, mahal ka. Mahal ka ba nung nagpatrabaho sa'yo dun sa kaning baboy? Hindi! Doon ka nga nakatiri sa baboyan eh. Hindi ka nga binibigyan ng pagkain eh. Pagkain mo yung pagkain ng baboy eh, kung may tira. Eh, hindi niya pwedeng saluhan doon sa kaning baboy. Kaya kinakain niya yung darak, yung husk, yung darak. Eh, ang kaning baboy, pwede ko lang darak eh. Diba? Kaya yung matitira, yung darak, yun yung pagkain mo wala. Kaya doon siya natakuhan eh. Teka! Bakit ako ganito? Teka! Doon siya natakuhan. And listen, kung Christian ka, hindi ka matakuhan. And yun yung reason kung bakit tuwing may message, tinatamaan ka. Bakit? Kasi may espiritu ka eh. At yung espiritu, ang trabaho niya, i-convict ka. O ito, anong ministry ng Holy Spirit? Dalawa. To give comfort to the troubled. Yun yung ministry ng Holy Spirit. I-comfort yung mga nababagaba. Ikalawang ministry ng Holy Spirit, to trouble the comfortable. Kung komportable ka sa kasalanan mo, ikukonvict ka ng Holy Spirit, ito trouble ka. At kung may Holy Spirit ka, hindi ka matatahimik. Amen? Amen. Whatsoever we ask, we receive of Him. Why? Because we keep His commandments. And do those things that are pleasing in His sight. Those that the Father gave to Christ, He knows them, and they follow Him. Totoo ba yan? Kilala ba tayo ng Diyos? Oo. Sunod pa tayo sa Diyos? Those that love God will obey God. Why? Because He gave us His Spirit. Dahil yung Holy Spirit, may mga time nga eh. Hindi ka pa nag-iisip eh. Riba, may nakita ka mo pwedeng gawin, dapat gawin. Hindi ka pa nag-iisip, ginagawa mo na eh. Ginagawa mo na. Hindi ka pa nag-iisip, nagagawin mo. Pero ginagawa mo na. In fact, hindi mo pa sinisimulang gawin. Nagpe-pray ka na. Nagpe-pray ka na kasama doon sa prayer mo, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas para matutag. In fact, ngayon, may mga nagpe-pray na, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas matutag ko ang pinagawa. Magagawa ba natin? Magagawa natin. Bakit? Patagal na sa atin. Ating ng Spirit. Ayaw mo man ang laman, di ba? The Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. But, kung susundin mo yung Spirit, magagawa mo ba o hindi? Hindi yung reason kung bakit yan. Nasa atin ang kanyang Spirit. The reason why the Lord prayed for our charity, I have declared to them thy name, and I will declare it that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. You see, nung tayo iniligtas ng Panginoon, inilagay niya ang kanyang pag-ibig sa atin. At hindi lamang yung kanyang pag-ibig ang inilagay niya sa atin, kung hindi inilagay niya ang kanyang presensya sa atin. Ay, hindi. Nangyari ba yun? Nasa atin na ba ang kanyang presensya? Nasa atin na ba ang kanyang kapangyarihan? Nasa atin na ba? Yes. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya nung natanggap natin ang banal na Espiritu, natanggap natin ang kanyang pag-ibig, natanggap natin ang kanyang kapangyarihan. That the love wherewith thou hast loved me may be in them and I in them. Yeah. Christ paid for our charity. That the love for God will be a reality. Kaya pinapray ng Panginoon na sana yung pag-ibig na yun na nasa kanila. Ang maging kaya pwede, sa Kristyanismo ngayon, pwede yung pagkukunwari. Kaya may parable of the terrence na, terrence. Halos magkamukha.
Mga religious activity, nagsisimba din. Nagpe-pray din. Nag-worship din. Yung iba nga, maingay pa sa pag-worship. Walang pagkakaiba. Nagpe-pray din. Pero may kulang. At hindi siguro mahalata ngayon, pero later on mahalata. Ano yung kulang? Bunga. Anong realidad ng ating pagmamahal sa Diyos? Ano yung realidad? Paano talaga makapatunayan na talaga mahal natin ng Diyos? Susunod tayo. Our obedience will make it real. Kaya iba, hindi mo na kailangan question, Christian ba to? Alam mo, Christian siya. Paano mo nalaman ba so? Ang hirap paliwanag eh, pero unang-una, mabait siya. Ugaling Christian. Kasi kung ugaling Diablo, masasabi ko pang Christian siya. Di ba? Madali eh. May mahahayag eh. May mahayag. Pati sa pananalita minsan eh. Malalaman mo, Christian. Hindi sinasadya, pero mahalata mo. Ba't gano'n siya magsalita? Our obedience makes it real. So our love for God will be a reality. Yun yung prayer. Na sana talagang mahalin natin ang Panginoon ng tunay. Wagas. Ano ba? Datisay. Totoo. Ganap. Ano yung pinag-pray ng Panginoon sa ating pag-ibig? That this love for God has its responsibility. Na yung mga tunay na nagmamahal sa Diyos, magiging responsable. Susunod. Ha? Sa kanila, tungkulin. Hindi sila sumusunod sa Diyos para maging Kristiyano. Hindi! Sumusunod sila sa Diyos dahil sila ay Kristiyano. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. You see? So, sino yung susunod sa Diyos? Sino? Yung nagmamahal sa Kanya. Hello? Hi. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. He that loveth me shall be loved of my Father. Di ba? Naalala niyo to? Mahal ba namin si Ryan? Amen. No doubt. Alam niyo, habang pinapadama namin kay Ryan yung pagmamahal namin sa kanya, damo na na-appreciate namin yung bata. Na talaga ang bait, Ryan. Kaya kayo, pag-pray niyo magiging asama niyo, ha? Young people, ha? O kahit sino lang, ha? Pag-pray niyo, ibibigay ng Lord, ha? He that loveth me shall be loved of my Father. Kaya every time maririnig ko yung dance with my Father, marry your daughter. Naalala ko si Kay. Naalala ko si Ryan. Hi, Kay. And I will love him and I will manifest myself to him. Ito sa totoo lang. Itong last part, wisdom yan. Kanino binibigay ng Lord ang kanyang wisdom? Dun sa mga sumusunod. Sino yung mga sumusunod? Yung mga nagmamahal. Kung nagmamahal ka, anong sabi? Mamahalin ka. Mamahalin ka ng Ama. At ipapakilala niya ang kanyang sarili sa iyo. Kaya habang tumatagal sa buhay Kristiyano mo, nagmamature ka, the more lumalalim ka sa pag-ibig mo sa Panginoon. At kapag lumalalim ka sa pag-ibig mo sa Panginoon, the more naiintindihan mo yung intricacies sa buhay. Listen, Christian, kung obedient ka sa Lord, hindi ka madaling mahahatak ng mundo. Amen. Bakit? Kasi masyado kang close sa Panginoon, walang makakalapit sa iyo. Papalapit pa lang yung iba para ikaw guyuin o lukuhin. Nasasaway na ng presensya ng Diyos. Nakita ka pa lang yung itsura mo. Nakita nung manloloko sa'yo, may kasama kang dalawang anghel. Tumatras na siya. Mahirap ka lang. Nangyayari yan.
Are you still there? Amen. So yung tunay na pag-ibig, maging reality, yung tunay na pag-ibig, may responsibility. Yung tunay na pag-ibig is based on our relationship with God. You see, as the Father hath loved me, so have I loved you. What's the responsibility? Continually in my love. Saan nakabase yung responsibility? Sa relationship with God. Kaya kanina ko pa binibigyang tingin. Kung kulang, dagdagan. Kung wala, magkaroon. Ha? At least hindi kayo parang araw maninisi. Tagal-tagal, hindi ako binigyan ng pagkakataon ni Pastor tumanggap. Tagal-tagal ko nandun. Paulit-ulit kong sinasabi, kung wala pa, magkaroon. Di ba? At least walang pupunta sa impyerno na galing sa Fellowship Christian Community. Walang pupunta sa impyerno. Kasi nagkaroon ng pagkakataon nung nandito, kasi. Amen? Amen. Dumating ka man dito na hindi ka pa safe. At least nung nandito ka na, di pa ka na safe.